Grabe oh. Napaka-cinematic. Okay, so Martians, apparently hindi natuloy yung aming lakad today dahil sumakit ang ulo niya. So kanina pa ako gising mga alas 3. Dapat tatakbo kami ngayon somewhere. Sporty, outgoing type of date dahil aming mansary ay today. Happy 24th. Pang ilan na ba namin to? 8 years and basta yun, ilang months. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Napakalupit ng outro ko kahapon, no? Tapos sasakitan ng ulo si Bossing. Gan talaga eh. Kasi alam niyo naman, mga dalaw ni Beck na. So far, una sa lahat, I would like to start off today's vlog with a big shout out. Recently, these past few days, hindi ko akalain na yung mga nilalabas kong type of content is nagugustuhan nyo. Kung meron pa kayong gustong mahinging advice, walang problema sa akin yan. Yung mga topics ko na nilalabas sa inyo, dahan-dahan, eh, mga personal experiences, thoughts. But for today, shout out muna tayo sa nag-comment sa video natin. Okay, big shoutout to at Troy in Thailand. Thanks for the authentic advice coming from personal experience and thoughts. Bagong creator din ako. And I enjoy watching 365. About sa gear, do you have any tips? The main cameras are phone and action cam. Tips. Siguro kung nagva-vlog ka, walang problema sa phone at saka sa action cam. Bawiin mo lang siguro para sa akin sa audio, doon mo siya babawiin. And siguro in the future may plano ka sir na mag-upgrade. Go for a full frame camera, yun lang masasabi ko. But grabe, I'm checking out your channel and wow, ganda ng channel niya. Check out yun siya guys. Maganda yung content niya. You know, Thailand. I've been there. I hope soon I can come back. Sana. But big shoutout sa'yo. I'm wishing you nothing but blessing and abundance. And syempre, alam mo yun, syempre, huwag mo kalimutan na alagaan yung YouTube channel mo. Upload dahil maganda yung mga content mo. Promise. Yun. Okay, so today, Martians, dahil Mansari, syempre lang naman. Alam niyo naman ang usual spot. In 3, 2, 1, transition. Wait, pero bago yung transition natin, nag-cast ako ng time spell para ma-revert in case may gusto akong sabihin. So far, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko na tinitignan yung metrics ng channel. As long as makita kong may 100 views, I'm really confident at happy. Or at least 50 views. Lagi ko ina-expect 50 views lang. Pero, you guys are really pushing this 365 na type ng content natin. And kung mapapansin nyo, napaka-random na mga biglang nagiging content or biglang nagiging topic. But for today, gusto ko mag-dive in specifically sa isang critical na dapat natin pag-uusapan. Ito yung big question. Usapang vlogging tayo today. Pero ang big question, kailangan mo ba talaga ng magandang camera para makapag-vlog? Napapansin ko kasi marami ring tao, isa sa mga factors kung ba't nadi-discourage ang isang tao sa pag-vlog is nabibitin sila sa setup nila. Honestly, I've been there. I've been one of those. Not until nung 2022, nag-start ako mag-vlog using just a phone. And dun ko siya na-appreciate. And then, nung napanood ko, isa sa mga tropa natin, si Ato, kung paano siya mag-vlog nung umpisa, na phone lang ang gamit niya. Para sa akin, super duper okay mag-vlog kung phone lang ang kaya mong gamitin. Kasi, from that, it's part of your training. Especially kung nagsisimula ka pa lang, kung plano mo pa lang mag-start, nandito na yung resources mo. Pwede ka na mag-edit, pwede ka na rin mag-shoot. Diretso na. Walang masama. Ang siguro kung mag-upgrade ka na lang, audio na lang, tapos you're all good. Para sa akin.
Pero ngayon kung napapansin nyo, I'm switching back and forth sa lahat ng mga pwede kong gamitin na resources. Pwedeng phone, pwedeng Osmo Pocket, pwedeng camera. But syempre, mas madalas gagamitin natin to dahil nga nag-upgrade tayo ng wide lens, ng mic. Syempre, kailangan ko siyang gamitin araw-araw. Kasi doon ko, ito yung main ko eh. Ito yung main. Ito talaga yun eh. Kung usapang 365, usapang Marco Mars, ito yun. A7S III, Lawa 10mm, Comica VM40, Mantis Pad 2.0. For me, it is perfect. Pero, yun nga, transition in 3, 2, 1. Okay, so alam nyo na. Wala pang laman yung mga chan namin kasi sinundo namin si Bunso. Sa performance niya, ipi-play ko yan dito ngayon. No! No! Hanapin ko yan, makikita ko. Ipi-play ko yan ngayon. No. I want to break free. Yan? Napanood nyo na? Ano ko ba? Ayaw mo akong pahiyain. Hindi kita papahiyain. Content yun. So, ayun, tara na. Sarap muna. Ito nga lang yung dalawa yun, yung tatlo. Ay. Boh. 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 May binili ako sa'yo. May binili ako sa'yo. May binili ako sa'yo. Teka lang. Guys, wag mag-aaway ha. So, una natin. Kasya kaya sa kanya to? Ay, parang hindi kasya kay... Ay, kasya! Ay, hindi! Ay, Kay hindi. my boy! Ay, puti ka. No? Hindi kasya kay Cookie yan. Ay, kay Blue? Oo. Ano ba? Wait, hindi nalito ako. Ay, thank you. Kay Blue ulit kasya yan. Sige nga, may ikaw magsuot sa kanya, may. Bob yan. Pero parang okay din kay Cookie eh. Hello? Parang hindi kasya. Kay Blue? Parang masikip eh. Hindi yan masikip. Ayaw nyo maniwala sa akin. Ay, masikip nga. Oo nga, mataba. Boba baby! Wow! Ay, oo nga, may kay my boy. Buda ba dapat? Kay my boy yan, may. Ito naman parang tanga eh. O, ikaw na. Halika na. Mas bagay sa kanya yan. Halika na. Okay ka pa. Uy, nagogo. Oh, tanga. Ayan na, susuka ka na eh. Ay, bagay sa kanya. Asan chinelas ko? Punyeta ka. Asan chinelas? Bagay sa kanya. Bagay sa ito. Malaki sa kanya. Ayan, kasya sa kanya yan. Demo! Demo! Hindi, malaki yan. Ay, Isip talaga yung silap-lap eh, no? Udi ka na. Oo nga, dali tinatsura. Pogi ah! Spider-Dog! Spider-Dog! Oh, Spider-Dog! Pogi, oh. Spider-Dog! Pogi ah! Ba't-dog! Oo, yan lang kasi. Ba't-dog! Wow. Sana yan may bulsa. Parang ano, taga-America oh. Ay, yabang. Ba't-dog! Na-stress. Hubad na. Maganda yan pare, galing Switzerland yan. Hubad na, Blue, hubad mo na yan, Blue. What daw, dude? Gusto mo? Gusto mo yung outfit mo? Ha? Gusto mo yung outfit mo? Nagustuhan mo ba? Gusto niyo din? Nani. Hindi naman to pwede sa'yo, daw ba din? Pakita mo. Yan, pogi. Pogi nyo pareho. Oh.
Diba? Si Bayboy. Yun o. Ubad! Ubad na, laban na natin, ubad. Ubad na, ubad. Ubad na natin, ubad na. Eto na. Dumating na. Tara, let's unbox na natin to. Wow. So, isipin natin yung tamang diskarte para dito. Kuha tayo ng isa sa mga stand. Kuha tayo ng isa. C-stand. Kuha tayo C-stand. Tapos I think kailangan kong gumamit ng... Hindi ko alam kung ito yung pang-unbox natin o si Osmo Pocket kasi Martians. Wait lang. Okay, alam niyo naman, kailangan natin gumawa ng maayos-ayos na unboxing video. Siyempre, hindi natin masasabi kung sino nanonood ng mga unboxing natin. Baka mamaya, pinapanood tayo ng mga magagaling. Diba? Hindi mo naman pwedeng... Tingnan natin kung maganda sa Osmo. Kasi dito yung Osmo eh. Wala akong bitbit na lens. Hopefully talaga. Feeling ko naman Osmo kaya na to. Pero dapat nandito sa likod ko yung camera. So, lawan natin, tutok natin dito. Bawas tayo ng 24%. Pakatang natin ng konti. Medyo may onting hairlight na tayo, which actually looks good. Tapos, talaga natin ang Osmo. Tapos, syempre audio upgrade. Okay, so syempre, siguro ito na lang, bigyan ko kayo ng onting tour kung paano ko gagawin tong unboxing video ng gamit na to. Yan. Tapos, cellphone. Syempre, nagbaon ako ng B-roll lens 35 1.2. So para after natin siya i-unbox, B-roll natin siya. So minalimutan pa ako yung cellphone ko, wait lang. Okay, so I think isa sa mga kailangan kong gawin dito sa Osmo is kailangan ko siya i-set manually para maganda yung kalabasan. Madalas kasi naka-auto ako, hindi ako nagma-manual. Dahil yun naman ang purpose nito eh. Manual. White balance natin ay naka-auto rin kasi ako. Ano natin ha? Syempre ito pang ASMR sounds. Nga lang kaya natin kailangan kuha na ng pa-portrait para sa reels or shorts. Yun yung priority natin dito, shorts. Plus hindi ko naman forte yung mga unboxing, so boxing ang forte ko, pero unboxing hindi. 0.3, hindi ba? Well, in case na para talaga overhead. Natin na mga measurements dito, guys. So, parang may mali ako. Kung pa ganito. Ay, mas okay. Mas okay pala yun, guys. So, switch tayo. Okay. New angle, slightly unlocked. Mali yung angle ko kasi. Hindi ko sinisita yung sarili ko, pero ganito pala dapat. I think alam niyo na kung ano yung unbox ko, given nakita niyo yung yun. When it comes sa ilaw ay papalitin tayo ng angulo. So, dyan lang kayo ha.
weird ng angle ko, Fudge. Nakapa ko yung angulo ko. Hindi ko magets bakit ngayon lang ako parang nalito na nahirapan. Hindi ko kasi ma-align. Fudge. Stupid. What di ko siya magets? What if ito yung pang horizontal na unboxing tapos yun yung vertical? Medyo na stress ako. Unboxing lang dapat eh. Ano yung iniisip ko kung ito na lang camera natin yung pang-unbox kasi mas madali to eh. Ewan ko. Tsaka though may ASMR chuchu tayo dito, still I think sige ito na lang para walang hassle. Wait lang Okay, so nag-switch na ako dito sa Osmo dahil di ko trip mag Osmo unboxing. Parang mas trip ko tong S3 ang pang unboxing. Uy. Mas trip ko siya, promise. Tsaka feeling ko mas okay yung magagawa ko. Syempre quality pa rin tayo. Ayokong i-compromise. Fudge. Kita nyo naman, medyo napoprostrate na ako. Hoy. Medyo napoprostrate na ako dito. Slight lang naman. Pero positive pa rin tayo. Positive vibes. Siyempre, part ng mga ganitong bagay, yung mga dinadaan-daanan lang, akala nila madali, pero wala, ganito lang eh. Kakailanganin ko na yatang mag HDMI para lang makakita ng mas malinaw. Tsaka adjust natin yung decibels natin to 10. Ayan, tapos 9. Sige. Palagyan. Pero maganda kasi dito dahil wide to. Hindi ko kailangan i-adjust ng sobrang OA. Diba? Yan lang oh. Pang. Okay na. Kaso, di mo maintindihan. Diba? Nakakagawa ko ng mga ganung-ganung shit. Sige. I think okay to. So, basically, magbe-behind the scenes tayo ng unboxing sa vlog na to. Tago natin yung ibang brands. Baka sitahin tayo ng Godox eh. Hey! Hindi naman pinadala ng Godox to akin to. Binili ko siya. Sana nga pinadala. Pero we're not that kind of creator. Naalala ko kasi sa mga OG nagsabi sa akin, bakit ka ba naghahabol ng kaya mo namang bumili. Ginanon ako dati. Kaya nalungkot ako. Kasi dati may isang brand na ini-aim kong makuha as sponsor. Hanggang sa nag-meeting kami. Tapos ang gusto ko mangyari, parang makuha ko yung lens. Tapos, bukod sa makuha ko yung lens, alam niyo yun, magkaroon ako ng lens na gano'n. Kasi before, aminado naman ako before, guys. Teka lang, kumukuha ako ng battery. Martians, aminado ako before na hindi ko afford yung mga bagay-bagay. Hindi mo yung simpleng lens na hindi ko siya ma-afford. So, nakipag-meeting ako sa brand na yon. Meeting kami. And ang gusto lang nila is pahiramin ako. Lens brand to itong tinutukoy ko. Gusto lang nila ako pahiramin. Tapos gusto nila ako testingin kung saan, yun. And then, hindi ko nakuha. Which is okay lang naman para sa akin. Okay lang. I don't take things personally pagdating sa mga ganun kasi marami namang deserve na content creator na bigyan. Hindi naman ako naghahabol na. Dati kasi naghahabol ako na parang gusto ko yung brand na to, gusto ko makuha tong brand na to kasi alam mo naman, pag nilagay mo sa channel mo, parang alam mo yung big deal na nasponsoran ka, natulungan ka, or na-sponsoran ka. Pero ngayon parang, bahala na. Wala akong pake. Dati nag-aalala ako, or alam niyo yun, ito yung, masishare ko rin to sa inyo
Ito yung common misconception, Martians. Wait lang kabit muna natin kayo sa tripod para maganda usapan natin habang nag-unboxings. So, the most common misconception, Martians, about vlogging, becoming a content creator, especially kung nandun ka sa may gear space of things, akala ng karamihan, sobrang cool kapag nakuha ka ng isang brand. Pero sa totoo lang, hindi. Ito yung opinion ko siguro hindi naman ako bitter kung hindi ako na-sponsoran, pero akala nila cool na ma-involve with brands. Pero sa ibang brands, sobrang cool. I've worked with other brands na nabigyan ako and super awesome nila, like si Hohem. Pero behind getting all these equipment, these gear for free, there's really a lot of underlying things that you guys don't know about. Like, especially, yung iba nakakakuha ng gear, pero right then and after, hindi naman nila nagagamit talaga. It's just for content. Which is, it's natural. It's a natural part of the content creation journey. Right now, I'm buying stuff that's my own, which is good dahil wala akong... Para sa akin, wala ako. Ayoko nang may mga deliverables and such. Unless talaga magandang offer nila, I'm really taking it. Kaya, hindi lahat ng brands ay magiging masaya katrabaho. Yun ang honest truth. May iba sobrang hirap at hassle. Meron naman din mga brands na ayun, yung time na yun na-discourage ako doon. Yung sa brand na yun. Kasi gusto ko talaga makuha yung brand. Pero hindi ko nakuha dahil nga gusto lang nila i-lending. Tapos bukod sa lending, parang kukunin din nila. Yun yung pinakamalungkot about lending programs or loaning programs. Gusto mo makuha. Pero hindi, sinabihan ako ng mentor ko, no. Hindi ko na siya mentor parang ano lang sa akin, ahead. Medyo oldies na. Nakakaya ko naman daw bumili. Bakit ba daw ako naghahabol? So parang doon nagkaroon ng pangit na image sa akin yung paglapit-lapit sa brands kasi para akong na-discourage. Well, ako honestly, gusto ko lang naman din ma-involve sa ibang brands. Gusto ko makapag-share sa inyo ng totoong insights about a specific type of gear dahil nga nandun talaga ako sa linya ng production. Nandun talaga ako sa linya na ginagamit ko siya everyday or ginagamit ko siya madalas sa shoot. Pero, yun nga, na-discourage ako. So, I stopped. Kaya, alam mo yun. Tsaka bumili ako ng screen protector sa S3 kasi kailangan ko na siya i-update dahil medyo nagka-crack na yung screen protector ko. So yun yung unang in-unbox ko, testing lang naman. Ay shit, galaw ko na naman. Okay, let's do this.
Tagal ko siguro nag-unbox. Teka, ano? Tayo, next angle tayo guys. Ano to, B-roll type angle. So, papakita natin na ginagamit natin siya. I mean, bubuksan siya syempre. Hanap tayo na magandang wall. Okay, so naisip ko angle dito. Oops. You guys good? Okay. Let's go angle dito. Tapos si camera ay lipat tayo ng tripods. Tapos syempre, palit tayo ng lens. Kasi nga naman, B-roll to guys. So, slow-mo, your regular, ano yun Siyempre, alam mo, napansin ko talaga kailangan ko minsan mag-invest on both ends. Dahil bukod sa gagamitin ko to for work, gagamitin ko siya for content creation. Which is one of the most critical things we do always. Content creation. Nakaroll naman kayo, di ba? So, G lang. Ako lang. So, angguluhan muna natin siya. Tayo ng angle na parang medyo pang reels. Sige, lapit kayo. Para makita nyo ng mas malapitan yung mga kaganapan ho. Ayan o. So, naka-roll na ako. Tapos, kukuha ko ng separate take. Gusto ko ng guide, Martian, so... Three, two, one, and so cut tayo. Kuha natin ng mas malapitan. Okay, so next up is kuha tayo ng B-roll. Gusto ko siya on blue. Tapos lumanagan natin ang Pantours. Ayan, kuha natin ang B-roll. Siyempre, B-roll should be slow-mo. Lipat ko kayo ng angle, guys. Hindi tayo banda. Papakita ko sa inyo yung B-roll perspective. Oo, ito. Alam niyo, may idea ako dito eh. Kasi kahapon, may pinanood akong movie. Ganito yung pagkakakulay. Yung tema, yung tama. Tsaka, tingnan niya to. Wait. Huh? It's B-roll time. Okay. Pero parang mas okay, ano eh. Ito. Mas okay ito. Set natin siya sa, party mode para marami. Pag mga gantong B-roll handheld lang. Kasi kaya naman to. Tsaka it's all, the movement is actually all in the hips. Most people do this, which is wrong. I think, hindi naman wrong. Parang mali lang yung ma-achieve mo, tsaka sobrang mas shaky. Ako, what I actually do is I do this. I tuck in yung camera sa akin, sa chest. Or ito, nakatingin ako sa viewfinder. And then, ang gagalawin ko lang yung hips ko. Thus, achieving this motion, hips and knees. Kaya madalas tinitraining ko sa exercise routine ko is may movements na pag ganito. Yun, share lang naman. Anyways, bahala na kayo kung magagalingan kayo or tatry nyo yun. Pero, that's what works for me. Yung iba pa, well, kung gusto mo naman ng sobrang galingan, well, Martians, kung gusto niyo naman sobrang galingan, pwede naman kayong mag-gimbal, syempre. Pero ako kasi ito, anong naman to eh, basic content lang siya for me. So, dapat, one thing about doing content, is dapat nag-enjoy ka, nagawin siya, hindi ka dapat frustrated mag-shoot. Alam mo yun? Kasi ako, pag sineryoso ko to, hindi ito, yung talagang setup. But, what I enjoy most about, shooting this type of content is, hindi ko kailangan bumuga. Hindi ko kailangan masyadong iire.
alam mo yun, na to the point na mabuburnout ako. Kasi nakaka-frustrate to kapag, yun ako, syempre, kung gagawin ko to ng mas maayos, set up ako ng backdrop na malaki, saan siya maganda i-demo. Alam mo, yung mga ganong kaartihan, hindi mo na dapat artihan. Dapat nag-enjoy ka, para sa akin. Ito yung kina-enjoy ko. And, hindi ko akalain na, ito, darating ako sa point na ganito. Okay. So, papakita ko sa inyo yung sinasabi kong parang movie. Wait lang, may idea kasi ako. Nakita ko to sa isang movie. So, gagawa ko ng frame. Gagawa ko ng angulo dito sa may camera. Tapos may gagayahin tayong movie scene. Sample lang naman, sample lang, testing lang ha. Don't judge. For this one, kailangan natin ng extension. Sabi, kung kailang gabi, saka ako naggagaganto. Kung malapit na ang upload time, saka tayo naggagaganto. Pero mabilis lang naman. Rolling pa ba tayo? Oo, rolling pa. This is gonna be fun. Nag-enjoy ako sa mga gantong bagay. Minsan yung ako lang mag-isa na nag-experiment. Kasi ito yung mga time na mas nade-develop ko yung skills ko dahil, ewan ko, walang kumukontra, walang nangingialam. Mas ito yung alone time na madalas kong inaasam. Gagawin nating tutok orange. Pero may blue as the hairlight. Wait lang. Siginin ko, balik ako sa 35 na nakaupo. Tingnan natin kung mag-work. Para mas madali pala, no? Ito na talaga siya, blue. Tapos, set natin dito. Lower angle tayo sa camera. Napanood ko kasi ito sa pelikula kahapon, so which is good. Nadagdagan tayo ng isang 120 watts na RGB, which I'm actually looking forward to dahil nga sa next project natin is mala-documentary style. So basically, kakailanganin ko talaga ng slightly RGB lights. Mga RGB lightish. So maraming klaseng lighting techniques, but you know, when you're shooting night, blue, the color blue basically signifies nighttime, which is, yeah, nighttime. Parang kung pupulikatin. So, maraming klaseng lighting techniques, but, you know, when you're shooting night, blue, the color blue basically signifies nighttime, which is, yeah, nighttime. Parang kung pupulikatin. Yan, di ba? So, babaan natin to. Tignan natin yung rehistro natin. So, titignan natin yung mga kailangan natin i-adjust. Sample lang. Sample angle lang to. Am I on manual focus again, bro? Tingnan natin. Okay. You guys, teka, sync tayo, sync. Okay, so, from this on, taas pa natin yung ilaw para hindi kita.
Higher angle tayo. Apparently, lang yata yung kaya nito. Pala, C-stand ko kinabit. Oo, palitan natin C-stand, guys. Wait lang, ha. Bahala na si Batman kung ma-upload ko to ng alauna, guys. Kasi, minsan, alam mo yun, gusto ko talaga mag-share ng mga ganitong stuff sa inyo. Mga bagay na masaya gawin. And currently, yung percent to, 100. Bawasan natin. Yun lang natin mga 40%. Kasi good naman yung spread niya. It's all, ay, onting taas pa. Usually dapat nakatago to eh. Pero, tago. Harangan natin. Tapos, pwede pa natin hinaan to. Pero, plus 0.7 na ako. So, lakasan natin to. Oh, di ba? Taray. Oh, sample. Alam mo naman kasi, hindi pwede maging tayo. Sample. Pero, para kasing nakakalag na kasi eh. Damn bro, I love this lighting. Okay, so blue basically signifies gabi na. And orange, which is yung light dito. Switch tayo boon. Kita nyo naman tong orange na katutok sa dingding which bounces here on our side. And may isa pa ako dito. Dope. Pwede ko pa tong hinaan. Pwede pa. Kaya pa siyang hinaan kasi ito dapat dark to eh. Try natin. Ayan, medyo filmic na siya. Ito. Medyo nandun na siya sa filmic side. Para na akong ano dito. Ayan. Ayan. Sample with music. Grabe oh. Napaka-cinematic. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag sineryoso ko ang pagmamahal, ikaw lang talaga yung mahal ka. Kung mga naiisip ka, pero ito yun. Sobrang napit guys. So, sana magamit ko tong style na to. Ang ganda talaga, promise. Ganda, yun nga lang, kita mo yung ano sa likod. Try natin, patayin na ka natin. Total, ano naman eh. O yan, mas dumilim. Pero kailangan ito ng salo. Usually salo to eh. Buksan natin. Pero sa taas nakatutok. Ayan. Kasi yung shadows, ayan, meron na, may salo na. Ngunit sa huli, palagi, alam mo namang ikaw lang ang minamahal ko at wala nang iba. Parang Netflix, oh. Pwede na siya. Alam mo namang mahal kita, di ba? Alam mo namang may utang ako sa'yo, di ba? Pwede bang pa-Gcash naman dyan ng 300 pesos? Ganda guys, grabe. But anyways, so yan, kita nyo naman, ito yung angle na to. Though pwede pa to hinaan, pwede pa to bawasan sa post. Ito, ang dami natin pwede gawin kasi pwede natin siya baguhin. Pwede ba siyang kontrolin sa phone? Yung alam ko may app. Yan yung Godox Lightmons 1200R. I guess we're gonna be making banger interview videos soon. And really, like, a lot of banger interview talks. So,
So, yun Martian, sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. Kung nakarating kayo sa parte ng video na to, alam nyo na, more wealth, blessing, and abundance is coming your way. Kita-kits tayo bukas. And ito na yung huli nating pagkakataon na magkausap. Alam mo namang ikaw lang, di ba? Angas talaga, angas ito guys. We're gonna use this very soon. I mean, pwede na tayo mag-short film. Masasabi ko, mas matinding short film. Peace out. Thumbnail. Ganda. Sige na, cut na. Editing, let's go! All I see across the room, X marked on the spot. Everybody tryna zoom. But